Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 441. Nagdilim ang mukha ni Fane. Ako ay isang normal na sundalo lamang at ito ay isang pagtitipon. Sa pagitan ng mga sundalo, walang pagkakaiba sa pagitan namin. Kaya paano kung ibubuhos ko ang alak? Hindi nagsalita si Dennis nang sinabi ito ni Fane. Maaari lang siyang lumuwag. Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa bote ng alak at panunood habang nagpatuloy si Fane upang ibuhos ang alak. Ang baso ng mga nasa paligid niya. Lahat ng tao ay napakamagalang, nakatayo at bahagyang yumuko habang ibinuhos sila ng alak. Halika, nais kong magpanukala eh. Toast sa lahat. Lahat tayo ay mga kapatid na nagsakripisyo sa ating buhay. Kati siya, kaya ngayon dapat nating tamasahin ang ating sarili at uminom sa ating mga puso. Nilalaman. Ngumiti si Fane nang walang pasubali at itinaas ang baso ng alak sa kanyang mga kamay. Tama iyon. Hindi kami naiiba kaya't uminom tayo sa nilalaman ng aming puso. Isa. Ng mga pinuno ng pinuno. Lahat ng tao sa mesa ay nagpatuloy sa gulp. Pababa ang kanilang baso ng alak. Sa pagtitipon, lahat ay nasisiyahan sa lively na kapaligiran. Kasama ang katotohanan na mayroong magandang babae. Ang mga artista na kumakanta sa entablado, lahat ay napakasaya. Siyempre, maraming tao. Tumakbo papunta sa talahanayan ni Queen at Magnus para sa hindi mabilang na mga toast. Mga taong katulad nila ay natural na mahusay sa pag-inom, kaya tinanggap nila ang bawat toast. Maya-maya, ang isa pang magandang babaeng artista ay nagpunta muli sa entablado. Siya ay may isang sexy figure. At nagbigay siya ng isang itim na damit na nagpakita ng karamihan sa kanyang mga hita. O Diyos ko! Ito ay si Chana Scott. Kamangha-mangha siya. Talagang nakuha niya si Chana. Oo. Iyon ang aking Diyosa. Maraming sundalo ang nasa sabik nang makita nila si Chana. Yugto. Ang ilan ay kumakanta na kasama ni Chana. Chana Scott. Bumagsak si Magnus nang makita niya kung sino ito. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang kamay sa master. Ang balikat ni Miller at sinabi ng mahina, si Chana Scott ay isang sexy na Diyosa. Ito ay maging kamangha-manghang kung maaari akong makipag-chat sa kanya. Huwag kang mag-alala, ayusin ko ito. Agad na tumango si Zan. Habang ang iba ay maaaring hindi naiintindihan kung ano ibig sabihin ng mga salita ni Magnus, naintindihan niya ito ng malinaw. Magnus Sutherland. Nais na makakuha ng pareho. Hindi niya naisip na si Magnus pa rin. Maging sobrang sakam kapag siya ay higit sa 40 taong gulang. Maya-maya, karamihan sa mga sundalo ay natapos ang kanilang pagkain at ang mga pagtatanghal sa wakas natapos na ang entablado. Ang ilan sa mga ito ay tipsy mula sa lahat ng pag-inom at malapit nang umalis, naramdaman ni Zan na halos tama ang tiyempo. Sandali siyang nagsalita kay Magnus at umalis, naglalakad patungo sa silid sa likuran. Pagkatapos ng habang pareho sina Blake at Chana ay na-escort sa master ng Carefree. Bilya ng mga lingkod. Master Miller, kahit anong matulungan ka namin. Ngumiti si Chana at nagtanong. Tumingin si Master Miller sa dalawang magagandang kababaihan. Bago sabihin, hindi ako matalo sa paligid ng Bosch. Ang kaganapan ngayon ay lubos. Espesyal na may kaunting mga VIP. Pareho kayong makikita doon. Ay maraming mga marshal at kahit dalawang hari ng digmaan. Sa itaas nito, ang dalawang ito. Ang mga hari ng digmaan ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Oo, sumasamba tayo. Sila, kung hindi nila natalo ang aming mga kaaway sa larangan ng digmaan, paano ito? Posible para sa atin na magkaroon ng mapayapang araw ngayon. Agad na sumagot si Blake. Malinaw na sinasamba niya sila mula sa kanyang puso. Talaga, magaling iyon. Panipi. Masaya si Master Miller nang marinig niya ito. Nagpatuloy siya, ito ay nangyari. Na ang taong namamahala, ang 7 bituin na hari ng digmaan na si Magnus Sutherland. Nais mong makipagkita sa inyong dalawa. Kabanata 442. Ang 7 star na hari ng digmaan na si Magnus Sutherland ay nais na makilala tayo. Pareho. Ang mga magagandang kababaihan ay na-flatter nang marinig nila ito. Kahit na sila ay mga kilalang tao, wala silang mga mayayaman. Sa mga makapangyarihang hari. Sa digmaan, mas mababa sila sana. Oo, lalo na si Miss Blake. Hari ng digmaan. Si Sutherland ay isang tagahanga mo. Nabanggit niya kanina na gusto niya ang iyong pag-awit. Naisip ito ni Master Miller at sa wakas ay inaasahan ko ang pareho. Hindi ka tatanggihan ang pulong na ito.
Kapag naramdaman ni Blake ang bahagyang kabigatan. Sa tinig ni Master Miller, alam niya na ang pulong na ito ay hindi magiging simple. Naisip niya ito at sinabi, Master Miller, kung paano kami tumanggi. Kapag ang hari ng digmaan mismo ay humiling na makilala tayo. Gayunpaman, ako. Nagtataka kung bakit niya kami nais na makilala. May iba pa ba, Master Miller? Ngumiti bago sabihin, Miss Knight, matalino ka talaga. Siyempre, hindi ito. Maging isang simpleng meet-up. Inaasahan kong ang dalawa sa inyong dalawa ay maaaring mapanatili ang hari ng digmaan. Sutherland Good Company ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo tinatreto. Masama. Ang pagiging masaya ng hari ng digmaan ay magiging kapaki-pakinabang para sa aming dalawa. Panipi. Tumahimik sandali si Master Miller bago magpatuloy. Ang bawat isa sa inyo ay tumanggap ng 5 milyon para sa pag-awit ngayon. Kung naglilingkod ka sa King of War Sutherland. Mahusay sa loob ng 1 oras, bibigyan kita ng 50 milyon bawat isa. Paano ito tunog? Ito ay madaling pera, di ba? Sa una, medyo masaya si Chana. Pagkatapos ng lahat, magiging mabuti para sa kanilang karera kung ang isang makapangyarihang tao ay nais na makilala sila. Wala siya. Ideya na si Master Miller ay may iba pang mga hangarin hanggang sa matapos ang talakayan. Siya. Madilim ang mukha at sinabi niya, Master Miller, ano ang sinusubukan mong sabihin? Ay, tinatreto mo kami tulad ng mga patutot. Kami ay mga kilalang tao, kumakanta kami at nagsasakripisyo tayo. Ating sarili para sa sining. Bakit hindi ka makahanap ng ibang tao sa halip na tanungin kami? Gawin ito. Tumayo si Blake at sinabi ng may malamig na ekspresyon, Master Miller, ay orihinal na tumingin sa iyo habang ikaw ay konektado sa napakaraming makapangyarihan. Mga tao, hindi ko naisip na hihilingin mo sa amin na samahan ang isang tao lamang. Upang malugod ang isang hari ng digmaan. Tama iyon. Kung nais mong samahan namin siya. Para sa ilang mga inumin at ilang chit-chat, masaya kami. Ngunit kung nais mo kami. Upang magkaroon ng S*X sa kanya, mayroon kang mga maling tao. Hindi ako ganoon. Babae. Nagagalit ang dibdib ni Chana habang tinanggihan niya ang alok ni Zan. Zan. Inaasahan na tanggapin ng mga batang ito ang kanyang alok. Hindi niya inakala na gagawin nila. Tumanggi ng hindi ito binibigyan ng maraming pag-iisip. Maaari mo bang ihinto ang trabaho? Pataas at talakayin ito. Alam ko, pareho kayong naramdaman na ang 50 milyon ay hindi sapat. Paano ang tungkol sa 70 milyon, kung gayon? Ito ay isang napaka mapagbigay na alok. Ay! Alam ang iba pang mga sikat na kilalang tao na sasang-ayon sa 10 o 20 lamang. Milyon. Si Zan ay ngumiti ng walang pasubali. Naniniwala siya na ang dalawang ito ay makatarungan. Sinusubukang itaas ang kanilang mga presyo. Master Miller, sa palagay mo ba ito ay tungkol sa pera? Ito ay tungkol sa aming mga prinsipyo. Ibinebenta namin ang aming sining, hindi ang aming mga katawan. Tumalikod si Blake at naglakad na may malamig na mukha. Palam, Master Miller. Palam. Pinagbigyan siya ni Chana bago sumunod pagkatapos ni Blake. Clap clap. Nagdilim ang mukha ni Zan. Agad niyang pinalakpakan ang kanyang mga kamay. Kabanata 443. Ang ilang mga kalalakihan ay nagmamadali, agad na isinara ang pintuan sa likuran nila. Sa ilalim. Mga normal na pangyayari, hindi ko na ito gagawin. Gayunpaman, hindi ka. May pagpipilian ngayon. Tiyak na babayaran kita, at 70 milyon ang. Isinasaalang-alang ang isang mataas na presyo ng langit. Pareho kayong maaaring tumigil sa pag-arte kaya walang kasalanan. Bawat isa. May presyo ang tanyag na tao. Ano ang kalokohan nito, nagbebenta ng sining ngunit hindi ang iyong katawan? Panipi. Malamig na ngumiti si Zan. Hindi ako naniniwala sa alinman sa iyo na makamit ang iyong kasalukuyang katayuan ng hindi natutulog sa sinuman. Haha, pinarangalan ko na. Ikaw sa pamamagitan ng pagbabayad sa iyo ng napakalaking halaga ng pera. Master Miller, ikaw. Nais mo bang gumawa tayo ng isang bagay na tulad nito sa ilalim ng malawak na liwanag ng araw? Kung lumabas ang salita, hindi ba sa palagay mo masisira ang iyong reputasyon? Natakot si Blake. Naging mapatla ang mukha niya. Gayunpaman, hinaplos pa rin niya ang kanyang mga ngipin at nagbanta. Zan. Haha, nakakatawa iyon. Ako ay isang tao, bakit ako matakot? Paano? Tungkol sa reputasyon ng inyong dalawang kilalang tao. Hindi ba marami ang iyong mga reputasyon? Mas mahalaga kaysa sa akin. Tumawa si Master Miller, nakatingin sa kanila. Viciously, hindi ko nais na mag-aaksaya ng oras sa pagtalakay sa katarantiduhan sa pareho ng
Ikaw mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon, ang isa ay makinig sa akin ng masunurin, na gagawin ko. Pagkatapos ay babayaran ka ng 70 milyon bawat isa. Sa ganitong paraan, kayong dalawa at ang aking sarili ay tangkilikin ng mga benepisyo. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyong karera, lalo na kung masaya ang hari ng digmaan. Tumahimik sandali si Master Miller. Pagpapatuloy. Kung tungkol sa pangalawang pagpipilian, napakasimple at naglalaman lamang ito. Isang salita, kamatayan. Pinahihintulutan kita na umalis ng buhay ngayon, ngunit wala. Garantiya kung ang anumang mga aksidente ay dapat mangyari pareho kayo bukas o sa araw pagkatapos. Naniniwala ako na pareho kayong may kamalayan sa aking mga kakayahan. Si Zan ay nasa A. Landas na mahirap na bumalik. Wala siyang pagpipilian kundi kunin ang mga panganib. Pagkatapos ng lahat, ipinangako na niya si Magnus na ang dalawang babaeng ito ay sisa ngayon na makilala siya at nagagawin niya ang mga pag-aayos. Sa una, tiwala siya dahil naniniwala siya sa lakas ng pera. Alam niya iyon. Hindi maraming kababaihan sa industriya ng libangan ang mabuti at dalisay, at siya naniniwala na ang pera ay maaaring bumili ng kanilang mga puso. Paano niya malalaman iyon? Dalawang babae ang hindi papansinin ang kanyang pera. Sa makatuwid, alang-alang sa kanyang karangalan at ang kanyang kinabukasan, pinanganib niya ang lahat ng mayroon siya. Ikaw, parehong mga kababaihan ay galit na galit. Ano ang pagkakaiba sa pagitan nito at pagkidnap sa kanila? Bibigyan kita 3 minuto upang isipin ang tungkol dito. Itigil ang pagpapanggap na walang kasalanan. Mag-isip tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ito ay 70 milyon at ang kailangan mo lang gawin ay mahiga. Kama. Pagkatapos nito, ang pera mo at hindi ka na kailangang mag-alala tungkol sa iyo. Karera. Umupo si Master Miller at sinabi, binigyan kita pareho ng isang pagpipilian. Kaya hindi mo masabi na pilitin kita sa anumang bagay, di ba? Hindi ito pinipilit. Sa amin, hindi inisip ni Chana at Blake na ang ibig sabihin ngayon. Naglalakad sa isang bitag. 3 minuto ang lumipas at wala silang ibang pagpipilian. Nahaharap sa pagpili ng 70 milyon o kamatayan, maaari lamang silang sumang-ayon. Ito sa pamamagitan ng gritted na ngipin. Haha, binabati kita ang mga batang babae. Gumawa ka ng isang matalino pagpipilian. Huwag maging F***Kingkoy at maging mas masigla mamaya, tama? At ikaw, kailangan ding gawin ng hari ng digmaan na parang ginagawa mo itong kusang, gawin mo. Naiintindihan mo, hinimok ni Master Miller habang tumatawa siya. Kabanata 444. Pagkatapos ng ilang minutong paghuhugas ng utak, tumayo si Master Miller. Tara na. Hihilingin ko sa aking mga manggagawa na dalhin kayong dalawa sa isang silid na malapit sa likod. Maghihintay ka. Para sa King of War Sutherland doon. Pareho kayong dapat maging mabait sa kanya. Naiintindihan. Isa itong makapangyarihan at iginagalang na hari ng digmaan. Huwag mong isipin tungkol sa pagtakbo dahil imposibleng makatakas ka. Kahit gawin mo, ako. May mga paraan para mahanap ka at patayin ka, maintindihan mo. Napaisip si Zan at pananakot sa mga babae. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at lumabas ng kwarto. Si Zan at parehong lumabas ang mga magagandang artista at nagtungo sa kabilang bahagi ng villa. Nagkataon na nasaksihan ito ni Faye na umiinom pa. Eksena. Casual niyang sinulyapan at kumunat ang noo. Ang weird naman, ano sila? Nag-uusap sa kwartong iyon. At bakit ang mga artistang iyon ay may masamang ekspresyon sa kanilang mga mukha? Habang patuloy na nag-iisip si Faye, ang dalawa. Ang mga magagandang artista ay inihatid palayo ng ilang mga katulong na dumaraan sa isang may arko na pinto na patungo sa looban sa loob. Napaisip si Faye at napagpasyahan niya na nag-overthink ito bago niya ipinagpatuloy ang pag-inom. Siya ay nagkaroon 2 lagok lang ng alak niya nang makita niyang papalabas na si Master Miller. Mula sa looban, bumalik sa kanyang upuan na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Master. Nagpanggap si Miller na uminom kasama ang iba bago bumulong kay Magnus. Tainga, nakikipag-usap sa kanya ng lihim. Napangiti si Magnus sa kasiyahan at nagpatuloy. Uminom ng ilang baso ng alak kasama ng iba. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, halatang lasing si Magnus. Tumayo siya at sinabing, I'm so sorry. Guys, pero nahihilo talaga ako. Masyado akong nainom ngayon at kailangan ko ng magpahinga. Lahat of you continue drinking, I really can't continue accompanying you guys. Mas matagal pa. Haha, King of War Sutherland, ang kakayahan mo sa pag-inom. Umuurong. Nagsimulang tumawa ng malakas si Queen. Naalala ko dati, meron ka
Kahangahangang kasanayan sa pag-inom. Haha, anong gagawin? Matanda na ako ngayon, hindi ko maitatanggi. Iyon. Tumawa si Magnus at napahawak sa ulo. Sigh, pero hindi ko talaga matutuloy. Nahihilo talaga ako at ang sakit ng ulo ko. Kayong dalawa, tulungan mo si King of War Sutherland at dalhin siya sa kwarto para magpahinga. Master Miller kaagad. Utos ng dalawa sa kanyang mga utusan na nagpatuloy sa paghatid kay Magnus sa loob. Fane ay binibigyang pansin ang sitwasyon. Naintindihan niya agad kung ano ay nangyayari nang makita niya ang mga katulong na ginagabayan si Magnus patungo sa Arco. Pinto. Haha, exchange sentiments about the relationship among soldiers. Dito talaga siya nakikipagkite sa mga babae. Hindi naman tanga si Fane at hindi nagtagal. Naiintindihan ang nangyayari. Wala siyang ideya na si Magnus ay ganoong tao. Nagmamadali na siyang kumuha ng babae habang ang dami pang tao umiinom sa labas. Bagamat hindi nasisiyahan si Fane tungkol dito, naramdaman din niya na ito maaaring mangyari lamang sa pamamagitan ng mutual consent. Ito ay wala sa kanyang kontrol. Kaya hindi niya ito pinansin. Nakangiti siya habang umiinom pa ng 2 baso ng alak. Dennis. Gayunpaman, lumitaw ang hindi gustong mga ekspresyon ni na Blake at Chana sa isip niya habang umiinom. May hindi tama. Hinampis ni Fane ang mesa at tumayo. Naghinala siya na ang 2 babaeng iyon ay pinagbantaan. Kung kusang loob nila itong ginagawa, hindi sana sila magmumukhang malungkot. Ano ba? Mali. Napatingin si Dennis at ang iba kay Fane, nagtataka kung ano ang naging sanhi ng kanya. Biglang pagsabog. Ayos lang, ipagpatuloy ng lahat ang pag-inom. Mayroon akong tiyan. Masakit at kailangan kong pumunta sa banyo. Nahiyang ngumiti si Fane at yamakap kanyang tiyan. Kabanata 445. Oh, magpatuloy tayo sa pag-inom, kung gayon. Halika. Ang natitira sa kanila ay nagpatuloy. Pag-inom. Uminom si Dennis ng ilang mga bibig, nanunood kay Fane habang mabilis siyang umalis. Sa paghahanap para sa banyo, naisip niya sandali at naramdaman ang Fane. Ang naunang pag-outburst ay hindi normal. Tumayo siya at hinabol si Fane, nagsasabi. Ang natitira na kailangan niya rin ng banyo. Kumusta, hari ng digmaan Sutherland. Parehong natatakot ang mga artista at walang ideya kung ano ang gagawin. Binuksan ni Magnus ang pintuan at pumasok. Hi pretty ladies, humihingi ako ng paumanhin sa paggawa. Naghihintay ka. Napangiti si Magnus. Ang kabigatan sa kanyang mukha ay nawala, at sa halip, isang snobbish na hitsura ay lumaki sa kanyang mukha. Ngumiti siya at nagsara ang pintuan. King of War Sutherland, narinig namin na nais mong magkaroon ng makipag-chat sa amin. Bumagsak si Blake bago maingat na nagsabi. Kumuha siya ng ilang hakbang. Bumalik, takot. Chat. Haha, banibiro mo ba ako? Hindi ba sinabi ni Master Miller? Malinaw ka. Dahil pareho kayong narito, samahan mo ako ngayong gabi. Panipi. Malamig na ngumiti si Magnus at patuloy na nagsasalita. Ako ay 7 star na hari ng digmaan. Ito ay isang pribilehiyo na makita sa akin, naiintindihan mo ba? Blake. Huwag kailanman. Huwag kailanman. Inaliw ni Chana si Blake na labis na natatakot. Kung nais nilang umalis ngayon, ang hari ng digmaan na ito ay maaaring magalit at master. Hindi sila papayagan ni Miller. Bagaman nakaramdam siya ng kasuklam-suklam na nakikita ang hari na ito. Ng digmaan Sutherland, ito ay mas mahusay kaysa sa patay. Haha, parang ang pareho kayong hindi pa rin nais, tawa ni Magnus at lumakad. May hawak ang bawat isa sa kanilang mga waist sa bawat braso, sinabi niya, ngunit dahil narito ka na, ikaw dapat na handa na sa pag-iisip. O gusto mo bang masaktan ako? Isang hari ng digmaan. Pagkatapos niyang magsalita, dinala niya ang parehong mga kababaihan at gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinapon sina Blake at Chana sa kama na nasa tabi niya. Parehong ang mga magagandang kababaihan ay sumigaw, nagiging mapatla sa takot. Lumaki ang takot sa loob nila, at nais nilang makatakas. Hindi. Hari ng digmaan. Sutherland, hindi mo ito magagawa. Natakot si Blake na gusto niya tumakas. Ang kanyang lakas ay minuscule, tulad ng isang ant, kumpara kay Magnus. Si Sutherland, isang 7 bituin na hari ng digmaan. Pinigilan sila ni Magnus sa bawat isa. Kamay, ipinagpapatuloy ang kanyang timbang sa kanila hanggang sa hindi sila makagalaw. Ikaw ba? Sa tingin mo ba ay walang muwang na kilalang tao? Hindi ka ba kumanta at sumayaw upang aliwin? Lahat. Mayroon akong pera, kaya hindi mabibigo na pahalagahan ang aking kabaitan. Panipi. Naging pula ang mga mata ni Chana habang nagsimula siyang humingi ng kapatawaran.
Hari ng digmaan. Humihingi ako ng paumanhin. Mangyaring pakawalan tayo, kami, alam namin kung ano ang kailangan nating gawin. Ako, alam ko. Masyadong. Si Blake ay bit ang kanyang sexing pulang labi, sa wakas ay nagbibigay. Kabanata 446. Masayang-masaya si Magnus nang magsimulang makompromiso si Blake. Pagiging dalawa. Mga sikat na kababaihan, mga diyosa na may magagandang figure, maraming tao ang madalas na sinubukan. Pindutin sa kanila, hindi niya inakala na magkakaroon siya ng pagkakataon na matulog pareho. Ang mga babaeng ito ngayon. Pinayagan niya sila sa sandaling na kompromiso sila at sinabi. Mabuti na maunawaan mo, ngayon tanggalin ang iyong damit. Si Chana ay hindi komportable ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Maaari lamang niyang simulan ang pag-unbuttoning. Ang damit niya, si Magnus, na uminom ng kaunting alak, ay lumaki ng mas nasasabik. Tumitingin sa kanilang mga pinong mukha. Sinabi niya na walang tiyaga, masyado kang mabagal. Hayaan. Tulungan mo ako. Pagkatapos ay tiningnan niya si Blake, na nasa tabi niya, at sinabi, ikaw. Gayon din, tanggalin mo ang iyong mga damit. Tulong. Kinuha ni Blake ang kanyang ngipin at sumigaw. Hindi niya mapigilan ang mga saloobin sa kanyang puso at tumakbo sa labas. Sinusubukan mo bang mamatay? Paano mo ako sinuway? Hindi inaasahan ni Magnus. Ang babaeng ito ay sobrang matigas ang ulo. Agad siyang sumugod sa kanya at hinawakan. Ang kanyang mahabang buhok, hinayla siya pabalik sa kanya bago siya sinampal. Slap! Magnus! Galit na ginamit niya ang karamihan sa kanyang lakas upang sampelan siya. Ang sampal ay ganoon. Malakas na si Blake ay halos nanghihina. Ang sampal ay agad na nag-iwan ng isang malaking pagprint ng palma. Sa mukha at dugo ni Blake ay dumaloy mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Inunat ni Magnus ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ni Blake, inangat siya ng madali. Miss Knight, akala mo ba hindi ako maglakas loob na patayin ka? Haha, paano? Manggahas ka bang masaktan ng isang hari ng digmaan? Naiintindihan mo ba na iyon ay isang pagpapakamatay? Lumipat, let mo ako. Naging pula ang mukha ni Blake nang makaramdam siya ng pakiramdam. Nalalapit na kamatayan. Patuloy siyang nahihirapan, sinusubukan na humawak sa Magnus. Ang mga daliri upang mabuksan ang mga ito. Gayunpaman, siya ay masyadong malakas at imposible. Upang masira mula sa kanyang pagkakahawak. Hari ng digmaan, alam niya na siya ay mali. Mangyaring pakawalan siya. Alam niyang mali siya. Tiyak na maglilingkod kami. Ikaw ay mabuti. Natatakot si Chana na agad siyang lumuhad sa sahig at humingi ng tawad kay Magnus para sa kapatawaran. Pagkatapos ng lahat, si Blake ay nasa parehong posisyon. Bilang kanya, ito ay normal lamang na makiramay sa isa't isa. Mangyaring, bitawan. Ng akin. Alam kong mali ako. Ang mukha ni Blake ay naging mapatla mula sa kakulangan ng hangin. Pagkatapos lamang ay pinaluwag ni Magnus ang kanyang pagkakahawak sa kanya, inilagay siya pabalik sa lupa. Ubo-ubo, si Blake ay nag-cough ng labis, huffing at puffing bilang. Ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Huwag maglaro ng mga trick sa akin, tanggalin ang iyong damit. Si Magnus ay sumigaw ng walang tiyaga. Parehong ang mga magagandang kababaihan ay tumingin sa bawat isa. Iba pa, sinimulan nila ang pag-unbuttoning ng kanilang mga damit, masyadong natatakot na sumuway kay Magnus. Ang mga mag-aaral ng Magnus ay dilat sa tuwa. Bigla, bukas ang pinto. Pumasok si Fane sa silid, isang malamig na pagtingin sa kanyang mukha. Ang dalawang babae. Agad na tinakpan ang kanilang mga dibdib, ang kanilang mga mukha ay nagiging mapatla. Kabanata 447. Bastard, ano ang ginagawa mo dito? Nagalit si Magnus nang makita niya si Fane. Tumingin siya kay Fane at sinabing, ito ang likuran. Lasing ako at narito ako. Upang magpahinga. Ano ang ginagawa mo dito? Lumabas ka at isara ang pintuan. Pagkatapos ay hindi kita gaganapin na may pananagutan sa paggawa nito. Nagbanta si Magnus kay Fane. Na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinara ni Fane ang pintuan ngunit siya ay pa rin nakatayo sa silid. Ikaw, sinasabi ko sa iyo na lumabas. Magnus ay fumang. Mayroon bang mali sa utak ng binata na ito? Maaari ba siya? Hindi naiintindihan ang mga simpleng salita. Haha, ang hari ng digmaan Sutherland ay tila sa mabuting kalagayan. Kailangan mo ng dalawang magagandang kababaihan na tila sikat. Mga kilalang tao, upang samahan ka habang nagpapahinga ka. Sasabihin ko, talagang hinahangaan kita. Gayunpaman, parang hindi ka lasing. Tumawa si Fane at sinabi, bata, lalaki, talagang nagpapakamatay ka. Dahil matapang ka upang abalahin ako. Patayin ka rito, ngayon.
Pagkatapos ng lahat, may ilang daang tao lamang. Dito ngayon at ang ilan sa kanila ay nagsimulang umalis. Kapag pinapatay kita, ang kailangan ko lang gawin ay tanungin ang may-ari ng lugar na ito upang mapupuksa ang iyong katawan. Ang iba ay ipapalagay lamang na naiwan kapag katapos ng lasing. At bukod sa, ang kamatayan ng isang normal na sundalo tulad ng hindi mo itaas ang anumang hinala mula sa sinuman. Panipi. Inisip ito ni Magnus at ngumiti habang hinawakan niya ang kanyang mga kamao. Haha, hari ng War Sutherland, magaling ka sa skimang. Tumawa si Fane at sinabi, ako ay walang bakas na ang dating hari ng digmaan na si Sutherland na nagmamahal sa kanyang mga sundalo. Tulad ng kanyang sariling mga anak na lalaki, ay maglaro kasama ang mga batang babae kaninang umaga. Ikaw, kahit na natagpuan ang dalawang sikat na kilalang tao para dito, at handa kang pumunta sa malayo. Tulad ng pagpatay sa akin para sa pagtuklas kung ano ang ginawa mo. Ako ay isang tao na mahilig sa mga sundalo tulad ng aking mga anak na lalaki, ngunit ang mga ito ay masunuring sundalo sa ilalim ng aking tingga. Ang mga sundalo na sumasalungat sa akin at sumuway tulad ng dapat mong mamatay. Hari ng digmaan Sutherland nais na patayin si Fane sa sandaling ito. Mabilis siyang naharang. Ang pintuan, hinaharangan ang pagtakas ni Fane. Tulad ng ipinapalagay ni Fane na mamamatay siya sa lalong madaling panahon, siya ibinagsak ang kanyang maling pagkakakilanlan at ipinahayag ang kanyang orihinal na pag-uugali. Paano? Nakakadismaya. Ang isang tao na nagsakripisyo ng labis para kay Katisia ay, sa totoo lang, mamamatay dito ngayon. Hindi sa tingin ko. Malakas si Fane. Buntong hininga ng pagkabigo. Ang hari ng digmaan na ito ay pinalabas lamang. Mula sa serbisyo ng militar ay naging ito. Maaari itong dahil sa kakulangan ng seduction sa battlefield, o marahil ay mahusay lang siya sa pagtatago ng kanyang tunay temperatura. Gayunpaman, ang mga detalyeng ito ay hindi mahalaga. Ang higit pa mahalagang bagay ay ang taong ito ay nabali sa Fane. Siya ay higit pa sa handa upang patayin si Magnus. Bata, bakit ka pa rin nosy kapag alam mo hindi ka ko kalaban at tiyak na mamamatay ka ngayon? Magnus. Naisip na pinag-uusapan siya ni Fane. Sinabi niya ng may ngiti, ang dalawang ito ay maganda. Ang mga kilalang tao ay itinapon ang kanilang mga sarili sa aking mga bisig pagkatapos malaman ang tungkol sa aking dakila. Mga nakamit, dahil kailan mo sinimulan ang pag-aalaga sa mga ganitong uri ng bagay? Lalo na kapag may pagsang-ayon sa isa't isa. Haha, talaga. Kumusta naman ang palm print na ito sa mukha ni Miss Blake? Tumawa si Fane. Hindi niya inaasahan iyon. Ang Magnus ay magsisinungaling pa rin sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Haha, ano ang magagawa ko kung gusto niya ito magaspang? Tumawa si Magnus at tinanong si Blake, tama ba ako? Miss Knight, ayaw mo bang maglaro ng ganito? Nagdilim ang mukha ni Blake. Siya ay inaasahan na mailigtas kapag bukas ang pinto. Gayunpaman, napagtanto niya na ang binata sa harap niya ay isang normal na sundalo lamang. Paano ang normal na sundalo ay lumaban-laban sa isang malakas na hari ng digmaan. Sa tuktok ng iyon, Magnus ay malinaw na papatayin ang kawal na ito na nakarinig ng kanyang tawag para sa tulong. Paano? Maaari ba niyang tanggihan siya? Hinaplos niya ang kanyang ngipin at ngumiti ng nakakahiya. Tama iyon, batang kapatid. Hindi ka dapat maging abala sa katawan. Ginagawa namin ito ay kusang loob. Ako, gustong-gusto ko ang ganitong uri ng paglalaro. Ang iyong ekspresyon ay masyadong pekeng. Paano mo masasabi na gusto mo ito kapag malapit ka nang umiyak? Si Fane ay hindi nagsasalita. Naisip ba talaga nila na tulala siya? Kabanata 448. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, maliit na kapatid. Salamat sa iyong mabuting hangarin ngunit hindi ka dapat dumating. Hindi na mapigilan ito ni Blake. Luha. Niloko ang kanyang mukha mula sa mga sulok ng kanyang mga mata. Hindi pa niya ito naramdaman. Walang magawa dati. Hindi pa niya nadama na ang namamatay ay magiging mas mahusay kaysa sa ang buhay, tulad ng kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Bamantong hininga, gayon pa man ikaw ay narito. Hindi ako kailanman nakita ang sinumang sumisigaw ng tulong kung sila ay kusang dumating. Nagatubili ako. Bago ako pumasok at wala akong ideya kung ano ang nangyayari, ngunit ang salitang tulong. Sinabi sa akin na pareho kayong pinipilit dito. Sinabi ni Fane na may bukas. Mga kamay, sabihin mo sa akin ng matapat, pinilit ka ba ng taong ito? Kung iyon ang kaso, papatayin ko siya para sa iyo. Bata, nagbibiro ka ba? Normal ka lang.
Kawal, gaano ka manggahas ang pag-iisip tungkol sa pagpatay sa isang hari ng digmaan? Marami na akong nakitang mga pipi na tao ngunit hindi pa ako nakakita ng isang tao na tulad mo. Hari ng digmaan. Tumawa si Sutherland. Naisip niya sa kanyang sarili na ang batang ito sa harap ng. Siya ay isang walang takot na Damas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang sundalo at isang hari ng. Malaki ang digmaan, wala sila sa parehong antas. Ako. Tumingin si Blake kay Fane. Ngunit pinili pa ring manahimik. Haha, matapang ka upang humingi ng tulong ngunit hindi sapat upang ilantad ang kanyang mga krimen. Miss Knight, mangyaring maniwala sa akin. Kahit na ang hanggal na hari ng digmaan na ito ay nagsakripisyo para sa katisiya, hindi ako mapatawad. Siya sa ginawa niya ngayon. Tumawa si Fane at sinabi, Bata, totoo ito. Na napilitan tayo nito, ngunit ano ang magagawa mo? Siya ay isang hari ng digmaan. Panipi. Umiling-iling si Chana ng isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Salamat sa iyo. Kabaitan. Siya ay isang hari ng digmaan, isang pitong bituin na hari ng digmaan. Bukod sa Diyosa ng digmaan, walang sino man sa lungsod na ito ang maaaring maging isang karapat-dapat na kalaban. Haha. Tingnan ito, binata. Kahit na alam nila kung sino ang pinakamalakas na tao. Panipi. Si Magnus ay walang tiyaga at inilagay ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Papatayin kita ngayon at ipakita sa iyo na ang prestihiyo ng isang hari ng digmaan ay hindi mapahiya. Bilang swift bilang pag-iilaw, lumitaw siya sa harap ng Fane na naglalayong isang suntok sa kanyang mukha. Ang lakas ng kanyang suntok ay napakalakas na ang hangin ay umungol sa landas nito. Ito. Ang suntok ay madaling pumatay ng isang elepante. Whoosh! Si Fane ay nag-duck mula sa pag-atake ni Magnus. Nabigla si Magnus nang hindi nakuha ng kanyang suntok ang target. Tumalikod siya at natuklasan na si Fane ay nasa tabi ng pintuan, ilang metro. Malayo sa kanya. Bata, sino ka? Tiyak na hindi ka normal. Sundalo. Kahit na maaaring ako ay walang pag-iingat, ang iyong bilis ay ang bilis ng isang hari ng digmaan. Nagdilim ang mukha ni Magnus. Nakita niya na ang binata sa harap niya ay may tunay na kakayahan at na hindi niya hinayaan na makaapekto sa kanya ang kanyang emosyon. Hari ng digmaan. Nagkatinginan sina Blake at Chana. Nakita nila ang pag-asa. Kung ang bata, ang tao sa harap nila ay talagang isang hari ng digmaan, mayroon silang mas mataas na pagkakataon. Nailigtas. Bagaman, ang bilis ng kanilang laban ay napakabilis, at kaya nila. Hindi malinaw na makita kung ano ang nangyari. Bakit? Natatakot ka? Tumawa si Fane. At sinabi, alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Ikaw ay subordinate ni Ethan Hayes. At mahusay ka sa malapit na pag-atake. Bukod doon, bihasa ka rin sa isang lubhang makapangyarihang hanay ng Chinese boxing. Kapag ginamit mo ang hanay na ito ng martial sining, doble nito ang lakas ng iyong orihinal na kapangyarihan. Nakatulong ito sa iyo. Hindi mabilang na mga nagawa. Nang marinig niya ito, mas madidilim ang mukha ni Magnus. Kinuha niya ang kanyang ngipin. Bata, sino ka? Bakit mo alam? Lahat ng maayos. At sa tuktok ng iyon, kung paano mo tinawag ang ating Diyos ng digmaan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Hindi mo ba alam na ang pagiging walang respeto sa Diyos ng digmaan? Nangangahulugang naghahanap ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Kabanata 449. Humakbang pasulong si Fane na kinuha ang pagkakataong atake. Mabilis siyang gumalaw. Lumilitaw sa harap ng Magnus at inaatake siya ng isang mabilis na suntok. Ano? Nagulat si Magnus. Mabilis si Fane. Hindi siya handa na gamitin ang kanyang boxing set at maaari lamang hawakan ang kanyang mga kamao upang matugunan ang pag-atake ni Fane. Bomba! Ang tunog ng epekto ay napakalakas, at ang puwersa ng suntok na ipinadala. Magnus na lumilipad. Hinawakan ni Magnus ang kaliwang kamay sa kanan niya. Kaya niya. Pakiramdam na ang kanyang kanang kamay ay nabali ng suntok. Sino? Sino ka? Ako ang hari ng digmaan. Kung papatayin mo ako, ang Diyos ng digmaan ay hindi papayagan ito. Panipi. Natatakot si Magnus na maaari lamang niyang grit ang kanyang mga ngipin at banta si Fane. Kasama si Ethan Hayes. Haha, siya. Malamig na ngumiti si Fane matapos marinig ito. Ako. Nagtataka kung gaano siya nabigo kung alam niya ang pinakamalakas na sundalo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging isang walang silbi na bastard. Ngayon, narito ako. Upang malinis ang kanyang koponan. Tumigil si Fane sa pagpapaliwanag at nagmamadali sa kanya. Siya. Itinaas ang kanyang paa ng mataas bago ibagsak ito ng malakas. Magnus.
Ginamit ang kanyang mga kamay upang hadlangan ang pag-atake ngunit ang lakas ni Fane ay hindi isang bagay na siya. Madaling may block. Napilitan siya sa lupa habang ang paa ni Fane ay nakarating. Ang ulo niya, ang mga sulok ng kanyang bibig ay dumulas ng dugo at habang siya ay tumingin diretso sa Fane, sa wakas ay naalala niya ang isang bagay. May nakakita siya. Gamitin ang eksaktong paglipat na ito sa battlefield minsan. Ang taong ito ay walang iba kundi ang mahiwaga at napakalakas na kataas-taasang mandirigma. Hindi maraming tao sa battlefield alam ang tunay na hitsura ni Fane. Sa itaas nito, lahat. Hinarap siya bilang Master Supremong Mandirigma. Sa makatuwid, ang kanyang orihinal na pangalan ay nakalimutan mula ng matugunan bilang ang kataas-taasang mandirigma ang pinakamataas. Kaluwalhatian ang maaaring magkaroon ng isang tao. Hindi niya naisip na ang taong ito na may pangalan ng si Fane, isang normal na sundalo na tinitingnan niya, ay ang mahiwagang master. Kataas-taasang mandirigma. Ito ang Epiphany Magnus bago ang kanyang kamatayan. Pagkatapos nito, huli na. Nahulog siya pabalik, nakahiga na patay sa sahig. Patay na siya. Huminga ng malalim sina Blake at Chana. Isang 7-star na hari ng digmaan. Napakadaling pinatay ng binata sa harap nila. Kung ang lalaki sa harap sa kanila ay isang hari ng digmaan, hindi niya mapapatay ang isa pang hari ng digmaan kaya madali. At kahit na siya ay isang Diyos ng digmaan, ang laban ay hindi magiging madali na naayos, di ba? Dahil naisave ko kayong dalawa, kailangan mong panatilihin ang lahat. Nangyari yun ngayon isang lihim, okay. Kung naisip mo na hindi mo kayang bayaran. Saksakin ng hari ng digmaan na ito, kung gayon ako ay isang tao na hindi mo kayang saktan. Masyadong. Tumingin si Fane sa katawan sa sahig ng walang pag-iingat. Siya ay casual na kumuha out isang sigarilyo at sinindihan ito. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Salamat, ang aming tagapagligtas. Wala kaming sasabihin sa iba. Pareho silang natakot. Ang tao sa harap nila ay tiyak na hindi isang normal na sundalo. Paano ang normal na sundalo ay natalo ang isang hari ng digmaan ng madali. Nagtataka sila kung ang taong ito ay isa pang Diyos ng digmaan. Naisip nila ito ngunit alam na walang Diyos ng digmaan na nagngangalang Fane. Hindi alintana, sa wakas ay nailigtas na sila. Sa ganito. Sandali, nagbukas muli ang pinto. Kabanata 450. Buksan ang pintuan sa sandaling ito, nakakatakot na sina Blake at Chana. Fane. Tumingin sa ibang partido ngunit patuloy na naninigarilyo na parang wala siyang nakita. Ang pagsasara ng pintuan sa likuran niya, tumingin si Dennis sa sahig, nagulat. Siya. Tiningnan ng parehong mga kababaihan at sinabing, wala akong ideya na gagawin ni Magnus Sutherland. Gawin ang ganoong bagay. Oo, ang isang taong tulad nito ay hindi karapat-dapat na mabuhay. Fane. Tumango at nagpatuloy. Tumawag ako kay Ethan at ipaliwanag ang lahat. Hindi yun ang issue. Ngumiti si Dennis ng mapait at nagpatuloy. Hindi ba? Maging mahirap itago ang iyong pagkakakilanlan, kung gayon. Ano ang dapat nating gawin sa kanila? Kami. Wala bang sasabihin? Tama iyon, ikaw ang benefactor na. Naisave tayo, bakit natin ikakalat ang balitang ito? Sina Blake at Chana ay natakot, iniisip na papatayin sila ni Dennis upang mapanatili lamang ang lihim. Huwag mag-alala, hindi kita papatayin. Pagkatapos ng lahat, iniligtas kita. Kung hindi, wala ba ito? Para sa wala, ngumiti si Fane. Ito ay isang magandang bagay na natapos ang laban. Mabilis at walang labis na paggalaw. Ang mga umiinom sa harap ng patio ay hindi maaaring makarinig ng anuman mula doon. Nahihiya si Dennis. Siya. Maswerte ay sinundan niya ang kanyang mga instincts at nagpa siya na buntis. Hindi niya ginawa. Asahan na marinig ang mga taong lumalaban nang makarating siya sa pintuan, at pagdating niya. Ang hari ng digmaan Sutherland ay patay na. Tanging ang kataas-taasang mandirigma. Nagkaroon ng napakalakas na lakas. Agad niyang pinatay ang ibang partido bago siya. Kahit na pinamamahala ang gumawa ng anuman. Ngunit ang katawan dito, paano natin ipapaliwanag? Ito, hindi nagsalita si Dennis. Hindi ko ito muling pumatay, di ba? Ang huli. Oras na ginawa ko iyon, ang ilang mga hari ng digmaan ay nagsimulang magtanong sa akin kung aling paglipat ang dati kong patayin ng O'Neill. Napakaganda nito, nagdulot ito ng katawan ng isang tao. Haha. Ang iba ay kailangang paniwalaan ito kung nais kong kunin mo ang pagpatay. Ngumiti si Fane. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag si Lana. Lana, dumating sa walang malasakit. Vilya, siguraduhin na walang sumusunod sa iyo at magtungo sa loob ng looban. Halika na.
Tinapos ni Fane ang tawag. Ngayon, naghihintay kami dito. Hoy, ikaw ay matalino. Ang nag-iisang tao sa buong gitnang lalawigan na maaaring kumuha nito. Patayin ng Diyosa ng digmaan mismo. Tumawa si Dennis, lihim na humanga. Ang katalinuhan ni Fane. Ipinagpalagay niya na ang pagkakakilanlan ni Fane ay malapit nang isiniwalat dahil dito. Hindi niya inakala na si Fane ay lalabas ng A. Solusyon sa isang maikling panahon. Tumingin sina Blake at Chana sa bawat isa. Iba pa, labis na natigilan. Ang taong ito ay napakabuti, nakikita kung paano siya makakakuha. Ang Diyosa ng digmaan, Lana Zex, na darating at kapalit sa kanya. Fane. Tumingin ulit sa kanila. Ang kanilang mga kamisete ay hindi pa rin nababalisa, na inihayag ang kanilang sexy collarbone at mapang-akit na balat. Ngumiti siya ng mapait at sinabi sa kanila, Hoy! Bakit hindi mo munang pinjutan ang iyong mga damit? Bago ang Diyosa ng dumating ang digmaan, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari ngayon? Ay ang Panginoon ng nagbabanta ka sa iyo. Kailangan mong sabihin sa Diyosa ng digmaan lahat ng mga detalye ng pangyayaring ito pagdating niya, okay. Ang parehong mga artista ay ibinaba ang kanilang ulo upang tumingin sa kanilang mga damit. Namula sila, nakalimutan ang tungkol sa estado ng kanilang mga pagpapakita dahil sa pagkabigla mula sa insidente. Pagkatapos, pagtuwid ng kanilang mga damit, sinabi nila kay Fane at Dennis kung ano ang Master Miller ay nagawa sa kanila. Si Zan ay talagang gumawa ng ganito para sa kapakanan ng kanyang negosyo. Nakakainis. Galit na galit si Dennis. Gusto kong dalhin siya at papatayin siya ngayon. Huwag. Agad na huminto si Fane. Siya. Kailangan nating patayin siya, ngunit dapat itong gawin ni Lana. Si Dennis ay napaliwanagan pagkatapos marinig ito. Napakatalino mo, bakit ako bobo? Haha. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.